Magandang umaga po sa ating lahat, sa inyo pong lahat, sa mga nakikinig online, yan, sa social media, and syempre kay Lord. Good morning po ulit. Good morning! Good morning. Kumain po ba kayo? Nag-almusal? Hindi, ako gutom ako. Gutom ako. But anyway, bubusugin tayo ni Lord sa kanyang salita ngayong umaga. Pero bago po tayo magsimula, let us pray. Dakilang ka, Ama, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na binigyan niyo po ako ng pagkakataon, Panginoon, na tumayong muli dito sa harap para ibahagi po ang inyong salita, O God. Lord, guide me through every word na lalabas po sa aking bibig, Panginoon. Naway kayo ang magsilbing karunungan, Panginoon, para po ng bawat isa, para po maintindihan namin ang mga salitang nais kong iparating, O God. Lord, alam ko po na ang mensahe nito, Panginoon, ay iyong ipinadala, Panginoon, that you prepared everyone, that you prepared me for God for me to deliver this well. Lord, naway magsilbi po akong tungtungan ng inyong mga paa. Ikaw ang kanilang makita, Panginoon, at hindi po ako, Panginoon. And, Lord, give all of us the attention span, Panginoon, para po matanggap namin ang inyong salita. All this we pray, in Jesus' name, Amen. So, bago po ako magsimula, gusto ko lang po magbigay ng background regarding the topic today. So, alam po natin na ang pinakasikat na team na naglakbay sa kapanahonan ng Biblia ay yung team ni Moses. So, they traveled from Egypt, palabas ng Egypt, papunta sa Promised Land, sa lupang pangako. At after almost 500 years of being slaves ng Egypt, sila po ay naglakbay ng 40 years in the wilderness. And finally, kaharap na nila ang Promised Land. Dito po tayo magsisimula. Pero ilang beses pong tumawid ng tubig itong pinakasikat na team. Ilang beses silang tumawid. Alam ng lahat to eh. Alam ng lahat na tumawid sila ng tubig. Pero ilang beses silang tumawid. Siyempre wala sumasagot. Dalawa. Alam niyo po, nakalakihan ko, hindi po sa height, nakatandaan ko lang. Huwag kang tumatawa na. Nakalakihan ko na alam ko na tumawid sila sa Red Sea. Alam natin lahat yun, hindi ba? That is one of God's greatest miracle. Tumawid sila ng Red Sea. Alam ng lahat yan. Kahit hindi mga Kristiyano, alam nila yan because that is part of the history. Ngayon, sa Red Sea, may nakita silang mga gulong ng chariot, may mga na-retrieve silang boto ng tao at mga kabayo. That proves na itong pinakasikat na team ay talagang tumawid ng Red Sea at yung mga Egyptians ay nilamon ng tubig. Pero meron pa pong pangalawa. Tumawid ulit sila sa Jordan River. Alam po ba natin yan? Umiilig sila po yan. Tumawid sila ulit. Pero malalaman po natin, ano ba yung pagkakaiba ng pagtawid nila sa Red Sea at dun sa pagtawid nila sa Jordan River at ano ba ang significance nito sa buhay natin. So, babasahin ko po yung ating magiging kwento for today, Joshua 3:7-17. Gusto niyo po ba sa Tagalog o sa English? Tagalog. Dito tayo. Wait lang, hanapin. Ayan. Wait lang po. Okay. So, ito
po. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito, gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Take note po, hindi po sila isang grupo lang ng mga Israelites na tumatawid. Kasama po nila yung buong bansa. So, buong bansa ng mga lahat ng Israelita. Sila po yung nagko-compose ng buong Israel. So, sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatubayan kita tulad ng gawa ko kay Moses. Sabihin mo sa mga paring Levita na magdala ng kaban, ng tipan, na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig, sa pampang nito, ay huminto muna sila. Yun po yung kabanan, di ba? Ark of the Covenant. At tinawag ni Josue ang mga tao at sinabi sa kanila, halikayo at pakinggan ninyo ang pinapasabi ni Yahweh na inyong Diyos. Dito ninyo malalaman na kasama ninyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, nilipunin niya ang mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Hibita, ang mga Pariseo, at ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Hebuseo. Korean Hebuseo. Ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong mundo ay mauunang itatawid ng ilog Jordan. Take note po. Ang kaban ng tipan ay mauunang itatawid. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat ngipin ng Israel. Kapag tumuntong nasa tubig ang mga paring may dala ng kaban ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo titigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Ang pagtawid, so magkakross na po sila dito, verse 14. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, umalis ng kampo ang bayan ng Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Harvest season po. Nang sumapit sa ilog Jordan ng mga paring may dala ng kaban ng tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig. Ang tubig ay natipon sa 4 na bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Saretan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong bayan ng Israel. Pasensya na, mahirap magbasa ng Tagalog na malalim. So, going back to the story. So, ito pong pagtawid ng mga Israelita. So, after nila ng 40 years sa wilderness, finally nakarating sila sa lugar kung saan natatanaw na nila yung Jericho. Para po sa kaalaman ng lahat, yung Jericho po yung unang city na nalipon nila. So naririnig po natin yung Fall of Jericho. Alam po natin yung kwento niyan. Isa sa mga kwento kung saan umikot sila ng 7 days at bumagsak yung mga pader ng Jericho. So bago po yung pagsunod na ginawa nila na yun na sinabi ni God, naikutan nila yung Jericho. Tumawid muna sila ng Jordan River. So, ang Jordan River po is hindi katulad ng ating mga pinupuntahang mga ilog na kalmado at malinis at masarap lang yan. Ano kasi yung pinupuntahan nila sa Florida?
palakol. Ano yun, nasa ilalim po ng Esitex. Hanggang dumami ng dumami yung mga taong pumupunta doon kasi maganda yung lugar. Hindi po ganun ang Jordan River. Jordan River is known to be deep, madumi, maputik, ayan, maputik, mabato, delikado. Kasi umahagos yung Jordan River mula sa maraming lugar papunta sa Dead Sea. Alam po natin na pag ang ilog ay malapit sa dagat, malakas ang agos niya. At kasabay po ng kanilang pagtawid ay ang panahon ng pag-ani, harvest season. So syempre, pag harvest season, walang masyadong mga halaman, tagtuyot na, malakas ang tubig, bumabaha, tumataas ang level ng water. Tapos may mga nakawala pang 900 na snakes. Sino updated na? Nakita niyo po ba sa Facebook yun? Yung 900 na snakes sa China. Nakawala sila sa baha. Para silang mga gansa, Umalawi sila sa tubig. Anyway, so going back po. Ayan. So, nung pong sila'y tatawid na, binigyan sila ng utos ni Lord. Sabi dito, as soon as the priest who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in Jordan, its water flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Gusto ko pong i-take note niyo yung verse, Joshua 3:13. Ito po ay direktang utos na binigay ni Yahweh kay Joshua. Ito po ay quoted. Sinasabi niya kay Joshua to. Inuutos niya kay Joshua. So, ibabalikan ko po yung verse bago. Dali. Okay, sabi niya, diba? Today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so that they may know that I am with you as I was with Moses. Alam po natin na doon sa 40 years na pagta-travel nila, alam ng mga Israelites na kasama nila ang Diyos. Pero puro sila complain. Hindi natapos si God sa pagpapatunay sa kanila na kasama nila siya. So, sa verse 13 po, kasama po ito dun sa mga inutos at sinabi ni Yahweh ng diretso kay Josue na kailangan nilang gawin. Kumbaga sinabihan niya na, pumunta kayo doon, tapos pagdating niyo doon sa dulo ng lupa, tumayo kayo doon, titigil ang tubig. Parang sinabihan niya na gano'n. Sinasabihan niya si Joshua na ganito ang sasabihin, ganito ang gagawin natin, ganito ang gagawin niyo. Pero sa tingin niyo po, bakit pwede namang hindi sila tumawid dun sa panahon ng harvest season? Pwede namang habang mababa ang tubig. Pwede namang kapag kalmado ang tubig, o kaya pwede namang sabihin ng Diyos na lagyan nyo ng bato, isa-isa, 10 years ulit, tapos siya na lang kayo tumawid. Pwede namang ganon. Pero bakit sinabi ng Diyos sa kanila na tumawid kayo ngayon? Nang pagkatapos ng 5 araw, tumawid kayo doon. Ulitin ko po, ang sabi sa verse 7, sinabi ni Yahweh kay Josue sa araw na ito, gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Yun po yung purpose ng Diyos. Gusto niyang ipakita yung kanyang glory sa lahat ng Israelita sa pamamagitan ni Josue at ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay may Jordan River sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay dumadaan sa problema, pagsubok, may mga panalangin po tayong ating hinihintay
we are in the season of waiting. Yung iba sumasamal, pinipilit natin si Lord. Lord, bakit hindi pa ngayon? Bakit ang tagal-tagal? Ang tagal ko nung nagpipray, bakit hindi pa ngayon? Merong mga tao na dumadaan sa kabigatan ng puso, kabigatan ng buhay, financial problem. Many people feel lost. Marami sa atin ang hindi natin alam kung saan tayo patungo. Lahat po ng bagay na ating nararanasan is considered our Jordan River. Lahat po yan ay considered Jordan River. Ulitin ko po, no? Sa kabila ng Jordan River, nakikita na nila yung Jericho. Nandiyan na yung lupang pangako. Pero nakaharang yung ilog. Ganon din po tayo. God already paved the way. Ginawa na ni Lord yan. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Pero bakit hindi tayo makarating? Bakit puro Jordan River yung ating nararanasan? Bakit puro pagsubok? Lord, bakit di mo na lang bigay? Bakit kailangan mahirapan pa ako? Bakit kailangan dumaan pa ako sa water? Bakit kailangan umaragasa pa yung tubig? Bakit ang bigat? Ito po ay nagiging katanungan ng maraming lingkod ng Diyos. Alam po natin that God wants prosperity, abundance sa ating mga buhay. Hindi lang po pinansyal, pero siksik-liglig na pagpapala, peace, joy, yung fruits of the Holy Spirit. Pero bakit hindi natin yun ma-achieve? Bakit? So, let's move on. Okay. So, ito po ang unang punto dito. God's presence goes before us. So, in Joshua 3:11, ang sabi dito, see the ark of the covenant, the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Ahead of you. Nauuna po ang presensya ng Diyos. Katulad po ng sinabi ko kanina, inihanda na ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos, hindi yan ang pabago. Nandyan na yan. Kung ano ang plano niya sa buhay mo, plano niya yan. Hanggang-hangga, plano niya yan. Pero nasa sayo kung paano mo yun makakamtan. The Ark of the Covenant went ahead of them. Buhat-buhat po ito ng mga priest. Buhat-buhat siya ng mga priest nung pumunta sila doon sa Jordan River. This signifies that God is already there. Ipiniprepare na ni Lord ang lahat ng dadaanan nila, lahat ng tatawaran nila, at mauuna ang Diyos doon. Ang presensya ng Diyos ay nauuna. Alam po natin yung Ark of the Covenant, nandun yung mercy seat. Ito po ang pinakamahalagang bagay doon sa tabernacle. Sa tabernacle. No, tagal-tagal yung discount. Okay, doon sa... Kasi nandito ang presensya ng Diyos. Dala-dala nila yung pangako, yung provision ng Diyos, yung buhay na ibinibigay ng Diyos. Pati ang kanyang mga utos, lahat yan nandun sa loob ng Ark of the Covenant. Nauuna ang Diyos sa kanila. Again, this is because the Lord is showing that He has already paved the way for the Israelites. Na ang kanyang presensya ay mauuna sa kanila at kailangan hindi na sila nangangamba. Pero sa tingin niyo po, nung pagtungtong nila dun sa pampang ng ilog, sa tingin niyo okay lang sila. Rumaragasa yung tubig. Sino po dito yung naka-experience ng pinatubo? Ang dami. Mga bata pa sila. Ako din po. Pero alam niyo, natatak po kasi sa isip ko. Kasi po yung bahay namin sa Del Carmen lang, sa Florida. Paglabas niyo po kasi sa likod bahay, makikita niyo na yung ilog.
From my memory po, ang naaalala ko doon, rumaragasa talaga yung tubig. Parang rolling yung tubig. At ang naaalala ko po, 4 years old po ako noon, 3, 4, gano'n. 3 daw, sige 4 ako. Kinorek niya po ako. Sige. 4 ka na, 3 ko. 4 years old daw po ako. Naaalala ko talaga, umuusok yung tubig. Umuusok yung tubig ng ilog. Tapos, na-curious po ako. Gusto ko mapatunayan sa sarili ko na yung memory ko hindi mali. So, ginawa ko, nanonood ako ng documentary sa YouTube nung nangyari nung pinatubo. Ganun po talaga pala yung itsura. Umuusok talaga yung tubig. Siguro sobrang init talaga. So, lumaragasa talaga yung tubig. Siguro po ganun din yung nakita ng mga Israelita, no? Kasi, yung tubig ng Jordan nanggagaling from upstream, pababa. So, lumaragasa talaga yung tubig. Mataas talaga yung baha. It was flooded. The Jordan River at that time was flooded. So, dito po sa part na to, ang naisipabatid ng Diyos ay, again, the Israelites are not alone. Just like the pillar of clouds, at saka po yung pillar of fire, God went ahead of them. Nauuna siya sa kanila. And that the greatest assurance Israel had was not the river would be easy to cross. It's not easy to cross, but the assurance was that God was with them. Tayo pong lahat, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, iniisip niyo po bang kayo mag-isa? Naiisip niyo po ba na wala kayong katuwang? Na walang nakikinig? Na walang handang tumulong? Or do you consider that you are with Jesus habang kayo ay dumadaan sa pagsubok? Nararamdaman niyo po ba yung pagkakataon na kapag kayo ay nag-iisa, alam nyo na hindi kayo nag-iisa? Kasi Jesus is with you. Alam niyo ba nabanggit ni Pastor sa outreach last week yung footprints in the sand? Sino na po nakarinig dito ng footprints? May kanta yun eh. May kanta yun, diba? Yung nananaginip siya, tapos nakita niya, nung una dalawa yung pares ng paa ng footprints na nakikita niya. Tapos when the storm started, nakita niya nag-iisa na lang yung pares ng paa. So tinanong niya si Jesus, ba't mo ko iniwan? Until he realized na hindi pala siya iniwan ni Jesus, but he was carried by Jesus, kaya isa na lang yung pares. Ganon din po yung, siguro yung pakiramdam ng mga Israelita noong mga panahon na yan, ano? That God was with them while they were crossing the Jordan River. So the promise is that God will never abandon us in the middle of all the heartaches, the trials, yung ating mga panahon ng pagkawala, pag hindi na natin alam ang ating gagawin. Sa mga panahon na hindi na natin alam kung saan tayo patungo, paano po natin mararamdaman ang presensya ng Diyos? Ano daw yung sasabi sa... I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus, di ba? Over our family, over our nation. We pray, and we talk to God. Kasi kailangan natin yun. We talk to the Lord. So whenever we feel alone, we must remember, God is already with us. When we feel lost, God already paved the way for us. Nauna na siya doon. Again, ang pangako ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko ay hindi magbabago. Pero kailangan nating malaman kung paano natin makukuha yon. So we will move on.
Point number 2 po. Next slide, please. Paano natin makukuha yun? Faith must step before it sees. Again, faith must step before it sees. So, ang sabi dito, as soon as, ito po ay verse 13, ay 3:15 to 16. Yung kanina po ay 3:13. Ano? So, as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. Ano po ang pinagkaiba ng Joshua 3:13 dito sa verse na ito? Sino po makapagsabi? Parang parehas yung sinasabi yan. Okay. Ako na sasabi. Okay. Yun po ang unang verse, Joshua 3:13, ay sinasabi ni Lord. Sinasabi ni Yahweh kay Josue. Utos niya yon. It is the word of God. Dito po sa verse na to, Joshua 3:15 to 16, ginawa na nila. Ginawa na nila yung sinabi ni Yahweh kay Joshua. This is in action. Naintindihan po ba natin? Okay. So, ang sabi dito, as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, okay, and their feet touched the water's edge, the water stopped from upstream, stopped flowing. Balik mo nga doon sa unang-una. Ito po ang nangyari. Tumigil yung pag-agos ng rumaragasang tubig. Tumigil yung pag-agos ng rumaragasang tubig at isa-isa na silang nakatawid. Ano po ang kahalagahan nito sa atin? Doon sa sinasabi ko kanina, na kung paano natin makakamta ng kalooban ng Diyos. We have to step into our faith. Kailangan natin ng pagsunod. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos, gawin mo. Without any hesitations. Ulitin ko po. Sinabi ni Yahweh kay Josue, na yung mga may dala ng arko, tumungtong sa ilog at titigil ang tubig. Ginawa nila at tumigil ang tubig. Ganon din po tayo. Marami tayong mga Jordan River sa ating mga buhay. Bakit hindi sila natatapos? Bakit hindi nauubos yung tubig? Bakit hindi tumitigil ang baha? Bakit patuloy na rumaragasa? Kasi hindi tayo humahakbang. We do not take the step towards what God is promising us. Hindi tayo humahakbang patungo sa pangako ng Diyos. Nakikita mo na eh. Let's say ganito. Okay, may job interview ka. Ngayon, tinawagan ka ng kumpanya. Gabi na, 12 a.m. Kasi nag-apply ka sa call center, kaya gabi sila tumatawag. No? So, sabi nila, bukas ng 8 a.m., may interview ka. Final interview mo na to. Actually, i-discuss na lang yung compensation, yung requirements, mag-onboarding ka na. Ayun, mag-orientation ka na. Mag-orientation ka na. Kaya lang, dahil 12 a.m. na, napuyat ka, hindi ka nagising, hindi mo nakuha yung trabaho. Yun po yun. It's the same. The same thing. Hindi mo makukuha yung trabaho kung hindi mo hahakbangan. Hindi mo makukuha yung trabaho kung hindi ka gigising. Ganon din po yung pangako ng Diyos. Alam natin na ang Diyos, ang plano niya sa buhay natin is to live abundantly. The Lord's plan is
to bless us. To bless us so we can help other people. Pero bakit hindi mo magawa? Bakit pakiramdam mo hindi ka pinagpapala ng Diyos? Bakit pakiramdam mo kulang? Bakit yung iba nagte-testimony na ikaw nandun pa sa test ng buhay mo? Bakit hindi umuusad? Kasi hindi ka humahakbang. Hakbangan mo yung pananampalataya mo. Take the first step. That is called faith in action. Kailangan kumilos din. Hindi puro tiwala lang. Kunwari, no? Naghahanap ka ng pagkain para sa pamilya. Wala po kaming pagkain. Eh, kanina pala yung kumari mo kumakatok na sa banyo ka, iniwan niya na lang yung pagkain sa labas. Dahil hindi ka lumalabas ng pinto, di mo nakuha yung pagkain. Lumipas na yung oras. Kailangan mo di kumilos. Hindi puro panalangin, no? Lord, i-bless mo po ako, Lord. Lord, i-bless mo po ako, Lord. Pero nasan ka? You don't know how to thank God. You don't even know how to do God's command. You don't even know how to do God's command na go and make disciples. You cannot make disciples when you are inside the bathroom. You cannot make disciples if you are just inside the house. Ipakita mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. You have to live like a Christian. And that's how you will be blessed. Nakita niyo po yung sasakyan ni Kimpi sa labas. Nakita niyo po ba? Hindi ba? Pinagpapala si Kimpi. Bakit? Dahil patuloy siya nag-ministry. Hindi po natin pwedeng sabihin hindi siya busy. Hindi ba? Ulit-ulit niya sinasabi, busy siya. Pero nagka-absent pa si Kimpi? Hindi. Bakit? Dahil obedient siya. Nakikita niyo yung pagpapala ni Lord sa buhay niya? Oo! Na-achieve niya yung pagpapala ni Lord sa buhay niya kasi humahakbang siya. Hindi ba? So if we all want to be like those Israelites na tumawid ng Jordan River, kung gusto nating pagpalain katulad ng ibang Kristiyano na nakikita natin sobrang blessed, may joy, may peace ang puso, kailangan nating humakbang. Take the first step. Kapag naririnig mo, pinubulungan ka ng banal na espiritu, umattend ka ng Sunday, malalaman mo yung sagot. Umattend ka. Alam niyo po, simula bata ako, sinasabi ng daddy ko, kapag ayaw mo mag-church, doon ka mag-church. Kapag ayaw mong buksan yung Bible mo, doon mo buksan yung Bible mo. Bakit? Because the enemy is not trying to distract you. The enemy is not trying to steal your joy. The enemy is not trying to distract your peace. The enemy is trying to destroy the word na nasa puso mo. At kapag yung salita ng Diyos ay nawala sa puso mo, mawawala ang pagsunod. Mawawala ang kasunod ng pagpapala. Hindi po yung bunga ang kinukuha ng kaaway. Hindi po niya yan pinipitas. Pinapatay niya yung ugat na nagpo-produce ng bunga. Kaya kung patuloy mong gustong makita ang bunga ng pagsunod mo, palaguin mo yung ugat. You have to follow what God is teaching you. You have to follow what God is telling you to do. Kung tinatawag ka ng Diyos para mag-ministry, gawin mo. Mahirap sa simula, kakainin yan yung oras mo. Gagastos ka? Oo. Mapapagod ka? Oo. Mapupuyat ka? Oo. Nung po kami nag-discipleship, puyat kaming lahat. Pero do you feel blessed afterwards? Yes, we did. Busog na busog yung aming mga spirito.
Because it is a moment that we needed to follow God. Iniwan ko po yung aking trabaho. Hindi ako nagtrabaho ng ilang oras. Kahit alam ko maapektuhan yung workload ko, tinigil ko yun. Pero pagkatapos po nun, ang dami kong natutunan. Nalaman ko po si Jewel yung werewolf. Yung joke lang. Ano? Yung pagpapala ni Lord nandun na, abot kamay na natin yan. Alam nating lahat na gusto tayong i-bless ni Lord. Gusto tayong i-bless ni Jesus Christ. Pero bakit hindi natutuloy? Andoon na eh. Ang ganda-ganda na ng plano ko. Umaayon ng lahat. Pero isang problema, washed out. Dumaan yung Jordan River, wala na. Back to zero. Bakit? Kasi hindi mo tinawiran yung ilog. Bumalik ka. Pinalikan mo yung comfort mo. Hindi ba nasasabi ka na lang nun, nakikita mo na yung Jericho, tapos ikaw nandun ka lang naghihintay. Hinihintay mong matuyo yung tubig. Eh paano kung yung mga Israelita pala, hinihintay nila matuyo yung tubig, pero ngayon palang pala bababa? May natayo bang Israel? Wala. Hanggang ngayon siguro nomads sila. Hindi ba? So tayo po'y magpatuloy. So again, faith does not always begin with a visible evidence. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay nakikita natin yung promised land. Kung minsan kailangan lang natin talagang sumunod. May mga sandali po ng buhay natin na ang nakikita lang natin na yung Jordan River. Hindi po natin nakikita yung kabila. Katulad po ng mga nagbabangko, kapag po sila'y nagpapalaot, pero batanggay nyo, pag sila po naglalayag, naglalayag yung tamang term, hindi nagpapalaot. Pag sila po ay naglalayag, hindi naman nila nakikita yung pinupuntahan nila, di ba? Ang nakikita lang nila puro dagat. Pero nagko-cross sila ng dagat. Bakit? Kasi may gabay sila. Alam nila kung saan sila pupunta. Ganon din po tayong mga Kristiyano, Para tayong nagsisail sa dagat. Hindi natin nakikita kung minsan yung ating pupuntahan, pero patuloy tayong nagsisail. Kasi alam natin, kasama natin si Lord, habang tayo ay naglalayag. Simula po bata, alam natin, naririnig natin yung Northern Star, di ba? Lagi sinasabi na ito yung gabay ng mga fishermen para malaman nila kung ano yung North. Yung makinang na star. Ayan. Ganon din po tayo. Alam natin that there is one thing that guides us whenever we are in the middle of nowhere. Pero hindi po pumunta sa dagat. Takot talaga ako sa dagat. Hindi ba? Pero ngayon pa man, yung ating pong mga Jordan River sa buhay ay hindi isang bagay na kailangan nating katakutan. Lahat po ng tao dumadaan sa pagsubok. Lahat po ng tao nasasaktan. Lahat ng tao umiiyak. Lahat ng tao nawawalan. Lahat ng tao kailangan magpursige, dumaan sa hirap para makuha natin ang gusto natin. These Jordan rivers in our lives are not something to stop us. But we have a God to stop the river for us. We just have to take the step. We have to take the step to stop. Point number 3 po. So katulad po ng nabanggit ko kanina, Joshua 3:15, now the Jordan is at flood stage, all during harvest. So this signifies that God is greater than the river at flood stage. Ayan. So, again, ito po ay panahon ng pag-ani. Baha, mas mataas kesa sa usual.
Siguro umaapaw na yung Jordan River ng mga panahon na yun kasi nga rumakagasa. Pero naisip niyo po ba, hindi naman sila 15 people na tatawid. Isang buong nation sila. Imagine how long that will be. Ilang oras silang tatawid. Libo-libo silang tumatawid. Hindi lang sila 15 pieces. Na-imagine nyo rin po ba kung gaano kabigat yung ark? Ilang matanda, ilang bata. Dala-dala nila yung kanilang mga bahay, yung kanilang mga tent. May mga dala silang hayop. Di ba? May mga dala silang baka, tupa. Lahat ng meron sila ay bit-bit nila. Imagine how difficult that will be. Again, kung babalik ako sa pinatubo, nung panahon po ng pinatubo, makikita natin sa daan, yung mga tao, pinamimigay nila yung mga manok, yung mga baka, kasi hindi na nila maisasalba. Kung pakakaingat-ingat po nila, yung kanilang mga alagang farm animals ng mga panahon na yon, they will all die. Pero hindi po ganon yung sitwasyon ng mga Israelita nung panahon sila'y tumatawid. Bit-bit po nila lahat yon. Bit-bit nilang tumatawid. At libo-libo silang tumatawid. Siguro ilang oras. Imagine niyo. Tagal, di ba? Hindi natatapos. Gayon pa man, hindi pa rin sila iniwan ni Lord. Hindi nainip si Lord habang sila'y tumatawid. Andoon lang siya. Yung presensya niya nandoon. Nakahangin siya doon sa tubig. Hindi ba? Do you see how powerful God is? May kaya bang magpatigil ng baha? Paglagasan ng tubig dahil lang humakbang ka? Ilang kaibigan ang tutulong sa'yo para matapos ang bayarin mo? Ilang backer ang tutulong sa'yo para makuha mo yung trabaho? Magsistay ka kaya sa trabaho? Hindi. Pero kapag tinungtungan mo yung iyong pananampalataya at sinunod mo kung anong sinasabi ni Lord, that will be forever. Magiging panghabang buhay mo na yan. You pray for God to clear all the debts na meron ng iyong pamilya. The generational curse na meron ng iyong family. Pray kayo ng pray kayo ng pray. Pinagpe-pray niyo yan. Kada generation, pinagpe-pray yan. Tanggalin niyo po yung generational curse ng pamilya namin. Masyado nang mabigat. Pero nagiging masunurin ba yung pamilya niya? Pagkatapos niyo mag-pray, busy na naman lahat sa kanya-kanyang buhay. Wala nang nag-church pagkatapos. Again, the Lord just wants us to step. Take the step. Kahit gaano kapigat, kahit gaano kataas ang baha na dinudulot ng Jordan River sa buhay mo, God is all-powerful to make the water stop. He is. Kailangan mong panampalatayaan yun. Pero, kailangan mong tungtungan at gumalaw ng naaayon sa pananampalataya mo. Okay, for our last point po. Last na lang. Okay, stand in the middle until everyone crosses. So in Joshua 3:17, the priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by. Okay. So kanina po nabanggit ko na
Yun pong mga Israelita ay libo-libo. So, sobrang dami nilang tumatawid. Imagine how heavy the Ark of the Covenant is. At yung mga nagbubuhat ay kailangan nilang tumigil sa gitna. Hanggang makatawid yung libo-libong tao, hayop, matanda, bata, puwat-puwat nilang lahat. Pero lahat, yung mga priest na may bitbit ng Ark of the Covenant, they stood still. Bakit? Kasi utos ng Diyos. Tumigil sila sa gitna. Pinadaan muna na lahat ng Israelita bago sila humayo ulit. Jim, balik mo dun sa unang page ulit. Sorry. Kaya kung mapapansin nyo, sila yung nasa huli dito. Hindi sila yung nauuna. Kasi inutusan sila ng Diyos na tumigil kayo sa gitna hanggang ang lahat ay makatawid. At saka pa lang sila lalakad. So in this point po, God is telling us two things. One, ay maging matatag ka habang nasa gitna ka ng Jordan River. It will be heavy, nakakangawit, nakakainip. Pero kailangan ng Diyos ang endurance mo. Kailangan maging matatag sa panahon ng pagsubok. And the second thing that God wants to tell us is hindi niya pa rin tayo iiwan. Hanggang sa pag-alis natin doon sa Jordan River, kasama natin siyang aalis. Papunta doon sa ating tagumpay. If you will notice po, the Lord is with them all throughout. Paglabas pa lang nila ng Ehipto, hanggang sa pagtawid nila sa Red Sea. The Red Sea is God's one miracle. Ginawa ng Diyos to nang hindi nila hinihingi. Nagkusa ang Diyos. Pero dito sa Jordan River, God told them what to do. Sinabihan sila ng Diyos na hahatiin at patitigilin ko ang tubig kung kayo ay susunod. So lahat po tayo ay may pinagdadaan ng Jordan River sa ating mga buhay. Siguro po, dinala tayo ni Lord ngayon umagang to sa church para masagot kung paano natin patitigilin yung mga Jordan River sa buhay natin. Maaari pong ilang taon na kayong kinakatok ng puso nyo, mag-ministry ka. Dalhin mo yung pamilya mo sa church, pero tinatakasan mo yun. You know, blessing is not always financial. Blessing is not always material. The greatest blessing is once you have received the fruits of the Holy Spirit. You will have the never-ending joy, the never-ending peace. Hindi mo na kailangang masaktan sa tuwing ikaw ay babatuhin ng masasakit na salita ng mga tao. You will have the self-control. Hindi mo na kailangang makipag-away. Bakit? Dahil mapupuno na yung trono ni Jesus sa puso mo. He will be sitting on the throne inside your heart. At siya ang magiging hari ng buhay mo. Yun po yung greatest blessing. It's not your money, your wallet full of money. It's not your 6-digit, 8-digit, 7 digits bank account. It is how God is providing for you. Yung pagbibigay sa inyo ng Diyos sa tuwing kayo'y walang-wala. Yun po ang pagpapala. Kapag ang iyong panalangin ay dinidinig, kapag ang iyong panalangin ay sinasagot. Bakit? Because you obey. That is faith in action. Huwag po natin kalimutan yan. Kung gusto po nating masagot yung mga katanungan natin sa buhay, makbang ka. Hakbangan mo. Palaguin mo yung roots from the Word of God. You read your Bible. You talk to the Lord.
You listen to preaching. That is how your roots will become nutritious. And those that will give you, they will produce good fruits. Hindi lanta, hindi mapait, hindi maasim. Pero that will give you fruits na kaaya-aya. Fruits na masarap. Fruits na kaakit-akit. Palaguin po natin yung ating buhay Kristiyano. At akbangan natin yun. We take the step. Katulad po ng mga Israelita. Katulad ng mga priest na tumungtong sa Jordan River. Kahit alam nila na sa pag-akbang nilang yun, pwede silang ma-wash out. Kasabay po ng kanilang trust na ibinigay nila kay God, ang kanilang pananampalataya, the water formed the wall, tumigil ang tubig. Hindi po katulad ng Red Sea, na ipinaranas lang ng Diyos ang miracle. This is obedience. Nawa po lahat tayo, naintindihan natin kung ano yung naisip parating ni Lord sa atin ngayon. Purihin po natin si Lord. God is already there. Super blessed. Today we heard not only a sister Geza, but a preacher Geza. God is already there, but we cannot see God. Sometimes blessings are already there, but we cannot see blessings. What is the essence of being a Christian, church? Kung tatanungin ko po kayo. The essence of being a Christian is having faith. Diba? Doon naman nagmumula ang lahat.
sa ating pagiging isang Kristiyano. Come to think of it, bakit ka naging Kristiyano? Kasi may pananampalataya ka. No more, no less. Kasi if you do not have faith, baka magiging palamuti ka lang ng church. Baka magiging pala-attend ka lang, pero walang lalim, walang foundation, walang Diyos. Faith is believing on the things we do not see. Kasi if we have already seen si God, if we have already seen the blessings na inilaan niya doon, kung saan man yun na kukunin mo yung blessing na yun, kung nakikita mo na yun, we cannot call that faith anymore. Faith is believing on the things we do not see. Kaya nga, kapag Kristiyano ka, kailangan mo maniwala that God is already in the future. The blessings are already in the future. Di ba yung awiting, ano ba yun? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Now I know He holds the future, and that is what I'm living just because He lives. Dahil alam mo, nasa future na si God, you are not afraid na mararating mo yung future. Walang agam-agam. You know, church, pinag-usapan natin ito, these Israelites in going to the promised land, kung sumunod lamang sila sa Diyos, it will only take them about less than 2 weeks to arrive in the promised land. But Pastor Kaysel, how many years? How many? 40 long years. Can you imagine that? Ang dami kasi natin pinakikialaman eh. Why not just step forward in obedience to God? Mas shortcut po yung talagang makukuha natin yung binibigay niya sa atin. Hindi yung pa left turn, right turn, left turn, right turn. Paikot-ikot, pa-U-turn tayo. Diba? In 1 John it says, God give us the blessings. Yung ayon sa kanyang, this is the confidence we have in approaching God, in receiving blessings from God, that we receive it in accordance to His will. Hindi yun in accordance to our will. Sinabi ni Sister Kaysel dito, makahulugan yun. Makapuluhan yun. When I was listening to Kaysel here, I was closing my eyes. Kasi I can feel God is talking to me. I hope you felt it too. God is reminding us, why don't you move forward? Hindi yung step mo, yung step ko. So that in God's time, you will see yung blessing na hindi mo inaasahan. Much more than you desire, much more than you could imagine, pwedeng ibigay sa ni Lord eh. Amen po ba? Amen. When we pray, how will we show God that we have faith in Him? For example, when we pray, kapag ba nag-pray tayo, ayon sa ating gustong araw na ibibigay niya, ayon sa gusto nating place? No. When you have faith in God, when you pray, Lord, I will be that kung kailan mo gusto ibigay ito. When you have faith, you are willing to wait. Kasi walang faith na buhay, walang faith na totoo na hindi mo mawin si God kung kailan niya ito ibibigay. That is commanding God. When we pray, we don't
do not command God. You are praying for His will, kung kailan niya gustong ibigay, kung saan niya gustong ibigay. Kung matagal man ito, so be it. Kasi, while you are in the journey and waiting for God's blessing, for God's promises, nandiyan naman siya. Nag-provide naman ng lakas, nag-provide ng kung ano-ano, para makatagal ka dun sa journey mo, papunta dun sa promise land na pinahako niya. Do not murmur, do not complain. Kung nagkukulang, so be it. Basta mararating mo yun. Kapag narating mo yun, you will only say, praise the Lord. Yun lang ang masasabi ko kay Lord. Thank you, God. Dami kong pinagdaanan, pero narating ko kasi umahakbang ako in accordance to your will. Yun naman po nagpapalayo sa atin para hindi natin matanggap yung inaasahan nating blessing. Kasi ginagawa natin ayon sa ating kalooban, ayon sa ating gusto, ayon sa ating action. Kalimutan mo yun. Yun ang malaking hindrance para hindi mo matanggap yung tunay na pagpapalang gusto ibigay sa iyo ni Lord. Yourself, your desires. Alisin mo yung mga yan so that you will see clearly kung ano yung gustong ni Lord na parating mo at ma-achieve mo sa buhay mo. Amen po ba? Sabi nga namin, pinag-usapan namin kagabi sa prayer meeting, God sees the bigger picture. Sabi po ni Camille, Sister Camille, God sees the bigger picture. Ano pwede na Camille? Camille picture. So God sees the bigger picture. We have to trust Him more than ourselves. Kasi nakikita natin kakaunting part lang ng buhay natin. Kapag pinagkatiwalaan mo siya, you will also see the bigger picture in life. Yung bigger blessing, bigger God, lahat-lahat na. Just have faith. Just continue to trust God in life. Mahirap eh. Oo, nag-struggle ako. So be it. So what? Amen po ba? Amen. Mahaba-haba na yan. So, tayo po ito ngayon at tayo po ito nanalangin. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Salamat po, Diyos, at Ikaw ang aming Diyos. Salamat at Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat at Ikaw ang Diyos na, Lord, nahahabag. Your mercies are new every morning, Lord. Salamat at Ikaw ang aming Diyos na that is so great, that your faithfulness is so great, O God. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa patuloy mong pag-iingat sa amin, pagbibigay protection. Thank you for your provisions, Lord. Gaano man kahirap ang buhay, pero nandiyan ka. Hindi umaalis, hindi nang iiwan. Salamat at meron kaming Diyos na nag-aangga. Salamat at meron kaming Diyos na karakaramay namin sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Thank you that you always comfort us. Thank you salamat po sa mga kaaliwan. Thank you for the strength na tumatagal po kami sa buhay. Kahit mahirap kasi yung kalakasan mo po ang pinagkakaloob mo sa amin. Thank you for everything, Lord. At salamat, Lord, at binigyan mo po kami ng panibagong puso na handang-handang magtiwala sa iyo. Salamat po, Diyos. Maraming salamat sa kapatirang nandito. Lord, super blessed po kami sa iyong salita. At sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay mamaya, Lord, guide us throughout the week na parating. At gabayin mo po kami at ituwin mo po yung mga balagtot naming lakad. Magparamdam ka sa araw-araw. Pagising pa lamang namin sa umaga. Gusto namin, Lord, Ikaw na ang matatanaw namin. Yung salita ko na ang maririnig namin. Lord, Ikaw na po. Ikaw ang lahat-lahat sa amin, O God. We love you so much. We adore you so much, God. Salamat po sa araw na ito. Salamat po. Lord, to you all the glory, to you all the praise, to you all the thanks. In
In the mighty name of our Lord Jesus Christ, and everyone else, everyone here will say amen. Pangalan ng Panginoon.